Mga kwentong pambata. Ang mayaman na prinsesa at ang mahirap na prinsesa. Isang mabituing gabi, ang inaantok na kaharian ng Everdawn ay binalot ng malambing na liwanag ng buwan. Sa gabing iyon, sa magkalapit na mga kastilyo, ipinanganak ang dalawang magagandang prinsesa at ang buwan sa lahat ng kanyang kabaitan ay inalaan ng kanyang pinakamaliwanag na sinag para sa magpinsang batang Maharlika. Ngayon, ang kaharian ng Everdawn ay nahahati ng isang ilog at pinamumunuan ng dalawang magkapatid na sina King Edward at King Frederick. Ang panig ni Haring Frederick ay kilala bilang Everdawn Shine. Ang mga tao roon ay maunlad at sagana sa kayamanan at ang kanilang yaman ay kasing liwanag ng kislap ng araw. Samantala, ang panig ni Haring Edward ay mas simple at kinilala bilang Everdawn Glow. Wala itong masyadong kayamanan o kasaganahan, ngunit ang kababaang loob at kabutihan ay namamayani sa buong lugar. Ang anak na babae ni Haring Edward ay tinawag na Isabel. Siya ay mabait at mapagmahal. Ay, nako! Halika! Ako na magbubuhat para sa'yo. Ang bait talaga ng prinsesa natin. Siya ay pinalaki na may ugaling maunawain at mahabagin at palaging nakikisalamuha sa lahat sa Glow. Ang anak na babae ni Haring Frederick, si Arabelle, ay pinalaking napapaligiran ng mga pinakamagagandang bagay sa mundo. Nakukuha niya ang anumang naisin niya at kaibigan lamang ang pinakamayaman na mga tao. Isang regalo? Kulang sa kintab. Bakit mo naman tatanggapin? Oh! Ha? Pero mukhang maganda naman. Subalit, hindi siya masama. Sa mga taong nagdaan, lumaki ang dalawang prinsesa ng magkaibang paraan. Si Isabel ay minahal ng mga tao sa Glow dahil sa kanyang kababaang loob. Isabel! Kwentuhan mo naman kami! Ha! Pagkatapos kong tulungan si Madam Praline, okay? Okay! Salamat, Esa. Ang hagdang ito ay sobrang pahirap sa akin. Si Arabelle, sa kabilang dako, ay lubusang naglaan ng kanyang atensyon sa kasuotan, alahas, at lahat ng mga bagay na materyal. Mukhang malaki ang ilong ko sa sombrerong ito. Subukan mong gamitin ang kwintas na ruby. Ngayon, sobrang liit naman. Ibigay mo sa akin ang mga damit na may mga frills. Hindi yung mga ruby na frills, yung mga perlas. Halos hindi siya kilala sa kaharian ng Shine. Hindi naman ito iniinda ng mga tao roon. Sila rin ay abala sa kanilang sariling kayamanan. Ngayon, malapit nang maglabing-anim ang mga prinsesa at nagpasyang mga maharlikang mag-asawa na ipagdiriwang ang kanilang kaarawan sa parehong palasyo. Wow! Makikita ko na sa wakas ang palasyo ng Shine. Anong klaseng party ang isasagawa sa palasyo ng Glow? Una nilang ipinagdiwang ang party sa palasyo ni Arabelle. Agad na namangha si Isabel sa karangyaan. Oh, nako! Maligayang kaarawan, Insan. Ano yung suot mo? Arabelle, maligayang kaarawan. Anong itsura ko? Yan! Mas maganda. Salamat. Ang party ay labis na marangya. Hindi tinipid ng maharlikang mag-asawa ang anuman para sa kanilang minamahal na Arabelle. Yan ba ay isang underwater slide? Oo, syempre. Huwag mong sabihing wala kayo niyan. Wala! Pero meron kaming magandang indoor garden. Na may 1,000 rosas na ginto? At 1,000 rosas na ruby? At 1,000 rosas na emerald? Wow! Meron lang kaming ilang daang ligaw na rosas. Si Isabel ay nag-ikot sa paligid na may paghanga. Lahat ay kumikinang. Ang pagkain, mga kasuotan, pati na rin ang mga tao. Iniisip ko kung paano kaya mabuhay ng ganito. Ang palasyo at kaharian ng Shine ay sobrang kahanga-hanga. Dumating ang gabi at kasama nito ang pagkakataon ni Isabel na magsagawa ng party.
Nang pumasok si Arabel sa palasyo ng Glow, siya ay nagulat sa kasimplihan nito. Arabel, natutuwa akong nandito ka. Habang ipinapakita ni Isabel sa kanyang gulat na pinsan ang paligid, tiningnan ni Arabel ang simpleng mga tanawin. Ang dekorasyon ay maayos at maganda. Pero nasaan ang mga hiyas? Ang mga makikintab? Ang glitter? Kahit ang tubig ay mukhang simple lang. Wala kaming ganong karaming hiyas, kunti lang sa aking tiara kasama ang aking mga magulang. Pero Isa, ang pagkain. Ang sa amin ay binudburan ng mga ginto. Oo, pero ang sa amin ay hinaluan ng maraming pagmamahal. Napakasimple niyan. Subukan mo. Nag-aatubiling kumagat si Arabel at siya'y nagulat sa lasa. Wala pa akong natitikman na ganito kasarap. Sabi sa'yo, ang kapangyarihan ng pagmamahal. Nakilala ni Arabel ang ilan sa mga kaibigan ni Isabel na tilay ang lahat ng tao ron. Isabel! Maligayang kaarawan! Salamat. Kaarawan rin ngayon ni Arabel. Maligayang kaarawan, Arabel! Hello? Oh, para sa akin? Salamat. Nagulat si Arabel sa malalim na pagkikisama at pagmamahal na nagpuno sa kaharian. Siya'y may nadama na kakaibang kirot sa kanyang puso. Nakakatawa. Natanggap ko na ang lahat ng karangyaan sa mundo pero di pa ako nakakaramdam ng ganito. Kainit. Iniisip ko kung paano kaya mabuhay katulad sa buhay ni Isabel. Ang bango ay nakakabighani. Ang amin ay hindi ganon kabango. Naiinggit nga ako kung paano kami namahal ng iyong mga tao. Baka hindi nga ako kilala ng mga tao ko. Huwag mong sabihin yan. Ikaw ang pinakamarangyang taong nakilala ko. Paano hindi ka makikilala? Ang buhay may marangya at maliwanag. Sana maranasan ko yan kahit saglit lang. Sana maranasan ko rin ang sayo. Hindi pa man nila nasasabi ang kanilang hiling, biglang nagkapalit ang kanilang mga kaluluwa. Si Arabel ngayon ay si Isabel, at si Isabel ngayon ay si Arabel. Arabel? Ano? Bakit ako nakakulong sa katawan mo? Anong nangyari? Ang hiling natin nagkatotoo? Nagtinginan sila. Ang kanilang pagkalito ay unti-unting naging saya. Natupad ang ating kahilingan. Pwede na nating maranasan ang buhay ng isa't isa. Pero, paano kung mahuli tayo? Oh, huwag kang mag-alala. Aray! Ang mga heels na to ay hindi komportable. Ikaw may sabing huwag mag-alala. Kailangan mong masanay sa marangyang buhay. At paano kung palitan natin ang mayabang na ekspresyon na to ng isang maganda at malambing na ngiti? Nagtapos ang gabi at bumalik si Isabel sa kaharian ni Arabel sa Shine. Habang nanatili si Arabel sa kaharian ni Isabel na Glow. Nang dumating si Isabel sa Shine, siya'y nagsaya sa mga party at nagpakasasa sa lahat ng mga kayamanan. Ang ganda ng damit na to, di ba? Maganda, Arabel. Habang siya'y naglibot, napansin niya kung gaano kaunlad ang kaharian. Isang elevator? Talagang makakatulong ito kay Madam Praline. Tingnan mo, ang pamilya niya ay nawalan ng maraming pera, kaya yan lang ang kaya nilang bilhin. Di ba kaibigan siya ni... Ibig kong sabihin, kaibigan natin? Mahirap na siya ngayon. Oh, nako! Tulungan ko na siya. Arabel, madudumihan ang bago mong damit. Ngunit hindi pinansin ni Isabel ang masasamang komento. Mabilis na natutunan niya na bagamat mayaman ang Shine, ang mga puso ng mga tao ay tila walang kinang. Wala silang pakialam sa iba at pera lang ang iniisip nila. Si Arabel ay hindi rin masaya.
Natutunan niyang si Isabel ay sangkot sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa glow. Oh, sana di ko na lang hiniling yung hiling na yun. Kawawa ang maganda kong manicured na mga kuko. Oh. Isabel, mahal ko. Okay ka lang ba? May isang uod. Oo, at At masamang pakiramdam ko. Ano? May sakit si Isabel? Hindi, si Isa. Ibig kong sabihin, oo, si Isabel. Ako. May sakit. Kung kaya't babalik na lang siguro ako. At anong ginagawa mo? sinasamahan ka. Hanggang doon pabalik? Mahabang lakad yun. Walang mahabang lakad para sa aming mahal na Isabel. Wow. Wala sa aking mga kaibigan ang nagpahalaga sa akin ng ganito. Sa kanyang pagbabalik, nakita niya na ang kaharian ng Glow ay hindi gaanong mayaman, ngunit lahat ay may pagkakawang gawa sa isa't isa. Inaasahan na si Arabel ay mag-aaral para sa paghahanda sa kanyang mga tungkulin bilang isang maharlika. Isang bagay na kanyang pinabayaan sa Shine. Bakit sobrang naiiba ang Everdon? Walang paraan ang Everdawn Glow para sa paglalakbay o kalakalan. Samantala, ang kasaganahan ng Everdawn Shine ay dahil sa kanilang kalakalan sa kaharian ng Feylight. Feylight! Pinagmumula ng lahat ng aking mga emerald. Subalit ngayon, maaring matigil ang kalakalan. Ano? Bakit? Dahil baka ang sobra nilang hinihingi ay lumampas sa mabait nilang pakikitungo sa Feylight, ang mga tao ng Shine ay tila walang pakialam. Totoo. Ha? Nakita na ngayon ni Arabel kung gaano kahalaga ang isang pinuno at nadama ang panghihinayang sa pag-aaksaya ng kanyang oras. Napakarami ng pagmamahal dito. Ito ay dapat kumalat. Maraming paraan para umunlad ang Glow at kailangan kong makita ito kaagad. Pakiusap. Pakiusap. Hinihiling namin makabalik sa sarili naming mga katawan. Kinabukasan, nagising ang mga dalaga na may magandang pakiramdam. Hulaan niyo kung bakit. Ha? Nagbalik na ako! Oh, ang aking sarili. Oh, namiss kita ng sobra. Nagbalik na tayo! Ang dalawa ay agad na nagsagawa ng mga pagbabago sa kaharian. Si Isabel na nagsumamo sa kanyang ama na manghiram ng bahagi ng kayamanan ng Shine upang mapabuti ang kanilang lupain. Pero bakit, mahal ko? Maaring kontento ang ating mamamayan, pero kailangan nating mapaunlad ang kanilang mga buhay. Sa kabilang banda, si Arabel ay patuloy na hiniling sa kanyang ama na humingi ng tulong mula sa ministro ng kalakalan ng Glow. Pero, meron tayong sariling ministro ng kalakalan, mahal ko. Pakiusap. Wala siyang silbi at medyo masama siya. Ang ministro ng Glow ay mabait at makakatulong sa atin na palakasin ang ating ugnayan sa iba't ibang lupain. Nakita ng mga hari kung gaano kapursigidong kanilang mga anak at pumayag sila. Naging matagumpay ang plano. Ang ministro ng kalakalan ng Glow ay mabait at magiliw sa lahat ng mga dayuhang kaharian. At hindi nagtagal, nagsimulang magdulot ng mas maraming kayamanan ang Everdawn Shine. Kaya't ang karagdagang kayamanan ay binigay sa Everdawn Glow. At dahil dito, ang kaharian ay nagkaroon ng kamanghamanghang pag-unlad. Oh, nako! Si Isabel ay nagpatupad ng mga patakaran na magpapabuti pa sa pag-unlad ng Glow. Samantalang si Arabel ay nilagaan ng kanyang mga kaibigan. Wow! Di ko akalain sobrang talentado ako. Magaganap talaga ang mga sorpresa. Anong pakiramdam mo? Masarap. Sa pakiramdam. At naglaan ng oras sa pagbabago ng kanyang mga tao, ipinakita sa kanila ang kahulugan ng pag-ibig ng unti-unti. Ang dalawa ay tilay nasiyahan sa kanilang mga sarili. Ang buong mahiwagang pangyayaring ito ay naging mas maganda. Sabi mo, huwag mag-alala. At tama ka. Miss mo na ba ang buhay ng puno ng karangyaan? Iyon ay kamangha-mangha, ngunit mas gusto ko ang tahimik na buhay. Narinig ko na naibaon mo ang iyong mga daliri sa lupa. Hindi naman masyadong masama. Pero mas gusto ko ang aking mga kamay na walang putik. Ngunit, marami akong natutunan sa pagpapalit na ito. Ako rin, pero sa tingin ko masaya na ako sa mga bagay ngayon. Ikaw? Ganon din ako.
Nalaman ng mga dalaga na ang tunay na kayamanan ay hindi material na yaman kundi ang yaman ng puso at ang mga kaugnayan na binubuo natin sa iba. Sa ganitong paraan lang tayo tunay na magkakaroon ng pag-unlad.